So mga master, welcome muli sa aking page, no? Ang topic natin ngayon mga master is yung karaniwang problema ng isang consumer. At ito rin yung naranasan namin minsan mga master, yung reklamo na bakit daw mas malaki yung bill niya kaysa kay kumari niya o sa kapitbahay niya na samantalang halos magkapareho lang kami ng gamit. Ito yun ang simpleng sagot lang nito mga master, no? Halimbawa ito yung metro. So kapag hindi naman brownout pero hindi mo ginagamit yung kuryente mo sa loob ng bahay, walang naka-on na ilaw, walang appliances, walang o kung ano man na nakasaksak sa outlet, wala. So ibig ba sabihin yan mga master, wala ka nang babayaran? Meron po mga master, kasi yung metro nyo na nandun sa poste, yung wire na galing din sa poste papunta sa inyong bahay ay may kuryente na dyan na pumapasok mga master. Dito dumaan sa inyong electric meter. So pumasok dito yung kuryente papunta sa loob ng inyong bahay. Lahat ng wirings na nandyan sa loob ng inyong bahay may kuryente na yan na nakaabang, kasi pag itik mo pa lang ng switch, iilaw na. So ibig sabihin may kuryente siya. Pag on mo naman ng electric fan mo, iikot naman siya. So ibig sabihin may kuryente na siya. So matitigil lang ang pag-ikot ng inyong electric meter kapag brown out, or mababawasan din ang pag-ikot ng inyong electric meter kapag mismo breaker ng inyong bahay o plangka ay naka-off. Yan po ang sagot niyan mga master. Kung halimbawa lumaki man yung bill mo sa kapitbahay mo, tingnan mo yung gaano na rin kalaki yung bahay mo. Halimbawa halos magkapareho kayo ng gamit, tingnan mo naman gaano ba kalaki yung bahay mo kaysa bahay niya. Baka malaki yung bahay mo, maraming wiring, so ibig sabihin mas may tendency na mas malaki yung babayaran mo, kasi yung dumaan na kuryente dito sa electric meter papunta sa inyong bahay, mas malaki yung na-consume na kuryente sa wirings pa lang sa loob ng inyong bahay. So dito dumaan sa electric meter. Kung brown out din, dyan lang din matitigil yung pagbilang ng electric meter ng ating kuryente. So ibang-iba po siya sa kontador ng tubig, na pag napuno na yung lagayan nyo ng mga tubig, automatic natitigil na yung kontador ng inyong tubig. Hindi pareho nung sa electric meter na kahit di nyo siya ginagamit, kasi nga may dumadaloy na kuryente dyan sa mga wire, ayan na yung binibilang ng inyong electric meter. Sa isang buwan niya, malaki na rin na madadagdag pira pa sa konsumo na inyong ginagamit. Ayan yung sagot dyan mga master, no? Bakit mas malaki yung babayaran mong electric bill kaysa kapitbahay mo. Sana nagustuhan nyo yung ating video mga master, no? At naliwanagan kayo. So palike naman po at share para mabigyan ng ideya natin yung mga nagtatanong dyan na malaki yung bill niya. Bakit mas malaki yung bill nila? Ano ba? Bakit mas malaki yung bill nila kaysa bill ng inyong kapitbahay?